Sa datos ng Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP-WCPC, sa nakalipas na 3 taon, papataas ang bilang ng kaso ng baby selling o illegal adoption sa bansa. Noong 2024, 5 kaso ang na-operate ng kanilang opisina. 8 naman ang naging kaso noong 2025 at ang nakababahala, kalahati pa lang ng taon, umabot na sa 7 ang kasong naitala ng PNP-WCPC. Sa mga bilang na yan, 4 na kaso ang natukoy ng mga otoridad na kinasasangkutan ng mga middleman o baby locator. Ayon sa Child Protection Network, lubhang mapanganib para sa mga sanggol ang ganitong klase ng krimen, kung saan lantaran silang iniaalok sa iba't ibang buyer online. It's against the rights of the child because imagine binenta mo. So that means ano ba yung worth ng isang bata? At saka wala siyang say, anong rights niya? Tapos binenta mo to what? 'Di ba? It could be a life of slavery. So talagang it's against all that is moral, legal, lahat 'yan. Talagang labag yan. Pero ang mas nakababahala, ang bagong modus na nadiskubre ng mga otoridad, kung saan pinasok na rin ng mga middleman ang bentahan ng sanggol. Di mo alam yung mga how these adopted children are being treated kasi hindi naman sila kadugo. Pwede yung hindi itinda yung baby physically, pero yung images ng baby na sinesexual abuse sa bahay niya, walang age na safe, no? At saka it doesn't only happen once. Continuous yan, even up to adulthood. Taong 2023, nang makasama kami sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation. Ang target, isang lalaki na kinilalang si alias LJ. Si LJ, nagbebenta umano ng malalaswang larawan at video ng mga minor de edad sa kanyang mga parokyano. Isa sa kanyang mga biktima, ang 5 taong gulang na batang si Chelsea, hindi niya tunay na pangalan. Ang bata, walang kamuwang-muwang na pinapakaway ni LJ sa kamera, kaharap ang kliyenteng dayuhan. Sa isa pang video, makikita ulit ang batang si Chelsea habang kausap naman ang isa pang foreigner kasama ni Chelsea noon, ang kanyang ina na si Rochelle. Hindi niya rin tunay na pangalan. Ayon sa investigasyon ng NBI, lumalabas na si LJ ang tumatayong middleman ng ina ni Chelsea o tagahanap ng mga kliyente online para sa kanyang anak. Kaya nang matunton ng mga otoridad ang lokasyon ni LJ, agad silang nagkasa ng entrapment operation at ang paghahain ng search warrant laban sa suspect. Ilang saglit pa, nakatanggap ng tawag ang asset mula kay LJ. Isang bata ang iniaalok ni LJ sa undercover. He's not here with me. I told you already, okay? Ibinaba ni LJ ang tawag. Pero sa pangalawang tawag, dito na inalok ni LJ ang 5 taong gulang na si Chelsea. Okay, now? Who's that? Oh, hi. Ito na ang naging hudyat ng mga otoridad para dakpin ang suspect. Alam naman po nila ba't man po nagawa masama ko. Kaway lang po talaga. Pasensya na rin po kung nagawa ko yung ganitong bagay na to. No choice po kasi ako, kaya pasensya na po kung nagawa ko po yung ganitong may bagay. Pinagsisihan ko na po yan doon. Inaresto rin ang ina ni Chelsea na si Rochelle. Agad ding sinagip si Chelsea. Sinampahan si alias LJ ng kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act, Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, a Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, violation of RA 8353 o Anti-Rape Law of 1997 naman ang ikinaso laban sa inang si Rochelle. Napag-alaman din ng mga otoridad na si LJ hindi lang pala wanted sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, New Zealand, Switzerland at United Kingdom. Matapos ang pag-aresto kay LJ, halos 4 na ang kliyente ni LJ mula sa Australia ang natukoy ng Australian Federal Police. At makalipas ang 3 taon, ayon sa NBI, patuloy ang pagdinig sa mga kasong isinampal laban kay LJ. Yung pictures na yun nasa internet.
sabihin mo, i-delete mo yung whatever is their life. Pero somebody must have saved it in their personal computer, in their own mga cellphones. Forever ang effects no.